Panginoon. We glorify your name, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng dumalo ngayong araw na ito, Panginoon. We pray, Panginoon, na bigyan niyo nga po kami ng focus, O God, sa pagpupuri po sa inyo, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Gayun din naman po, Panginoon, sa mga tao nasa online, Panginoon, na nanonood po sa aming Sunday worship service, Panginoon. We pray, Panginoon, na kung ano man po, Panginoon, ang kanila pong ginagawa, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, nagbigay po sa kanila ng thinking, Panginoon, na ang oras na ito, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon. Let us, Panginoon, be in one, Panginoon, in our minds, Panginoon, to praise you, Panginoon, to glorify your name, Panginoon. And right now, Panginoon, we pray, pag-iingat, Panginoon, sa pagpunta po sa inyong panambahan, Panginoon. Give every one of us, Panginoon, excitement, Panginoon, na makasama ka ugad, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon. Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit po sa inyo, Panginoon, sa aming mga prayer items na aming pong show, Panginoon. At patuloy po namin tinataas sa inyo mga bagay nito, Panginoon. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Morning, pwede po ba tayo tumayo lahat? And pwede po bang pakibati natin ang ating mga katabi? Merry Christmas! Merry Christmas! Good morning! And I know this is the happiest, sabi nga, the merriest month of the year sa pagtatapos ng taong ito. Patuloy po nating mamayani sa puso natin the joy na pinut ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sino dito ang may kagalakan sa puso niya? Amen. Sige po, let's sing as we open our month. Christmas holiday. Let's put our hearts into the real meaning of this season. Ang Panginoon. Amen? Pwede ba pakisabi pa minsan, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa pagdating ng Panginoon, ang kasabay po nun ay kagalakan. Kaya po, awitin natin yung joy sa mga puso natin ngayon. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. We sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy! Joy! Unspeakable joy! Overflowing
The joy that we have is unspeakable. It is more than our words, more than our claps, more than the dances na ginagawa natin ngayon. Kasi sabi po, yung joy na nilagay ng puso ng Panginoon sa atin, hindi siya ma-explain ng sino man. Pakitingnan nga yung katabi natin. Taglay-taglay ba niyan yung kagalakan na dulot ng Panginoon sa buhay natin? As we keep on clapping our hands, patuloy natin itaas ang Panginoon sa ating mga buhay. He came from heaven to earth to show the way. Jesus is our Messiah. Jesus is our Savior. Let's sing, let's lift our hands as we praise Him. Sige po, mas lakasan pa natin. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, and death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Saan pa? Lord, I lift. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. And I'm so glad, Lord, you're in my life. I'm so glad you're in my life. So glad you came to save us. You came. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came. You came from heaven to earth. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. As we clap, let's sing with our voices. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. For the last time. You came from heaven to earth. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Isa ba natin palapakan ng Diyos? Oh yes, Jesus. Dito mo kami tinawag, Panginoon, na itaas ang pangalan mo. Banal na pangalan mo, Panginoon. We cannot contain, Lord, the glory na meron ka, Panginoon. The mystery, Lord, ng pagmamahal mo po sa amin.
the mystery of how prophecies, Lord, are fulfilled, Lord, through your life. And today, Lord, as we celebrate the greatest time, maybe masasabi namin it is the greatest time dahil ito yung panahon na marami kami matatanggap. Panahon na all over, joy is being celebrated. As Christians, Lord, we know itong season na ito, Panginoon, season ito, Panginoon, kung saan nagsimula ang aming pananampalataya, Panginoon, na ikaw ay dumating from heaven to earth to show us, Lord, the way, Lord, to salvation. That the Messiah ay dumating na. Hindi na kailangang maghirap. Hindi na kailangang pagtrabahuhan. Kagalakan, kalayaan na kailangan namin. Dahil ikaw, Panginoon mismo, ay dumating na. In Luke 1:35, sabi po, the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. How holy, Lord. How glorious is your love. How glorious, Lord, is your way para ibigay mo ang Panginoong Jesus. Holy, blameless, the name above all names, the most worthy to be praised. Kaya po, Lord, this morning we will sing of your story. We will be grateful, Lord, in our hearts, singing, your name is the highest, and your name is the greatest. We sing of your love, Jesus. Holy Spirit, we thank you. The Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The humble town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the host of heaven, the holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel. Our Messiah, the Messiah, our God is with us now, and the angels cry, holy, all creation
above them all thrones and dominion, all power, stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. All thrones and dominions, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You were lifted high, holy, holy forever. The angels cry, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You were lifted high, holy, holy forever. As we raise our hands, let's sing that His name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Jesus, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Come on, sing it out. Sing it out to the one who is greatest. Stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, Lord. Hear your people sing. We sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing, Lord, we sing to you. Hear your people sing. Holy, to the King of Kings.
Lord. Lord, we exalt you in our praises. Lord, thank you, Lord, sa pagmamahal mo po sa amin. And we can contain, Lord, the joy, the gladness, Lord, the praise we have in our hearts. Continue, Lord, to put in our hearts, Lord God, yung pagmamahal, Panginoon, na nakita po namin sa iyong buhay. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, our King and our Messiah. This is our praises, our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Ari na po tayo makaupo. Good morning po sa lahat. Na-bless po ba ang lahat sa ating praise and worship? Bago po ang lahat ay mayroon lang po akong ibibigay po sa inyo na verse para po sa ating pagkakaloob. Dadakop tayo sa ating pagkakaloob na yun. Ang sabi po dito sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa ating tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan po. Dito po sa Malakay 3:10 po, ang sabi po dito ay sundin daw po natin ang ating Panginoon sa mga inuutos niya sa atin, na ang ating daw pong mga ikasampung bahagi ng ating mga ikapopo ay dapat daw po nating ibigay po sa Kanya at ibalik po natin ang ating mga pasasalamat para po sa Kanya. Dahil doon po ay ibibigay daw niya ang masaganang pagpapala at ibubuhos daw niya lahat po sa atin. Kaya po tayo, mga kapatid, ay wag po tayo mag-alala sa ating mga alalahanin po sa mga gastusin po natin sa bahay. Dahil po, i-share ko lang po sa inyo, sa akin po kasi talaga pong subok po namin ito. Kasi noon po talagang ako din po, hindi po ako marunong sa mga bagay na ito. Yung magbibigay po ng kaloob po sa ating Panginoon. Hindi ko po kasi naintindihan po dati. Pero po nung naintindihan ko na po, ay naibigay ko na po ang akin pong ikapo. Kaya po sa atin pong mga kapatiran, dapat po tayo ay magbalik po ng papasalamat sa ating Panginoon. Sige po, maaari na po tayong magpakaloob. At ito po palang ano ko lang po sa inyo, ito po palang maliit ay para po sa ating offering. Nagagamit po ito sa mga Bible study po at sa youth, yung mga ginagamit sa ating mga youth, dito po kinukuha sa ating mga offering. At ito naman pong malaki na basket, dito po sa ating pong tithes, dito po sa ating panambahan. Sige po, pwede na po tayong magkaloob.
po. Tumayo po ang lahat para po ipag-pray po natin ang ating mga kaloob. Panginoon naming banal, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatiran na nagbibigay po ng kaloob po sa iyo, Panginoon, na nagbalik po ng papasalamat po sa iyo, aming Diyos. Salamat po, Panginoon, nawa po, Panginoon, ay dalangin ko po sa inyo, ay patuloy mo silang ingatan, patuloy mo po silang proteksyonan, Panginoon. At dalangin ko din po, Panginoon, naway maging po sa oras po ay lagi po silang nagtatapat po sa iyo at hindi po sila maging tikom ang mga palad po para po sa pagbibigay po at pagbalik ng papasalamat po sa iyo. Magkaroon po nawa po sila ng kagalakan sa kanilang mga puso para po sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Hello. Ayan. Sige po, ready po natin yung ating mga puso po sa pagtanggap ng mga simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito po yung huling taon po natin na binigay ng ating Panginoon upang maalala po natin yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin sa pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo po, no? Yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin na damhin natin yung presensya po ng ating Panginoon. Ang habag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan. Subalit, sinasalamin nito ang bagong tipan na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala po ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala po sa atin ng hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa at hindi po pinagbabahagi ng mga mananampalataya ni Kristo. Mariing din pong ipinapaalala po ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat po nating igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya po dahil dito, kailangan po natin salisikin ng mabuti ang ating mga puso sa oras pong ito. Upang po tayong matiyak ng lubusan na tayo po ay karapat-dapat na tumanggap sa mga simbolo at katawan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung meron man tayo po, bago tayo pumunta dito sa panambahan, meron ka nakagalitan o meron tayong samahan ng loob sa ating mga puso na nagpaparumi po sa atin, ay hingin po natin to ng tawad sa ating Panginoon at patuloy tayo magpalinis po sa Kanya. Upang tayo po ay maging karapat-dapat po na sumalo sa hapag ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Ito
itaas po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagparapariso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lahat po tayo ay tumanggap po ng simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Itaas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Matapos magapunan, dumampot siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli po ay tanggapin natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Tayo po ay muli po ay manalangin po sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa inyo po, Lord. Sa panibago po, Panginoon, na buwan na binigay niyo po sa amin. Sa patuloy, Lord Jesus, na pinapakita at pinaparanas niyo po sa amin, Lord, ang pagkilos niyo po, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sapagkat nandyan ka po, Lord Jesus. Dahil sa inyong buhay po, Panginoon, kami ay nakasumpong po, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Dahil sa buhay po, Panginoon, na pinagay niyo po para po sa amin, Lord Jesus. Kami, Panginoon, ay nagkaroon ng kalayaan, pag-asa po, Panginoon, na makalapit sa Diyos, na patuloy, Lord, na makapangyarihan. Diyos na nagbibigay ng patuloy, Lord Jesus, na pagpapala sa aming buhay po, Panginoon. At aming naranasan po, Panginoon, ang pagpapala na nagmumula po sa inyo. Yung grasya niyo po, Panginoon, na kami ginawang karapat-dapat po, Panginoon, kahit sobra po, Panginoon, na hindi naman kami karapat-dapat po, Panginoon. Pero dahil sa pag-ibig niyo po at grasya niyo po sa amin, Lord, kami nakaranas po, Panginoon, Lord, ng kalayaan po, Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw, ang Diyos naming sinasamba, ang Diyos naming patuloy, Lord, na tinataas sa aming buhay po, Panginoon. Siyang kumilos at patuloy, Lord, na nagpaparanas po sa amin ang pag-ibig niyo po, Lord. Salamat sa inyo po, Panginoon. At patuloy kami, Panginoon, na maglilingkod sa inyo po, Panginoon. At ang kagalakan sa puso po, Panginoon, na ikaw ang maitaas sa buhay po namin po, Panginoon, Lord Jesus. At patuloy niyo po kaming samahan po, Panginoon. Hanggang sa inyong pagbabalik, Panginoon, Lord Jesus, ay maabutan niyo po kami kasama kay mga kapatid sa pananampalataya po, Panginoon. Na buong buo po, Panginoon, Lord, na yung puso po namin po, Panginoon, Lord, ay hinihintay po, Panginoon, na inyong pagbabalik at ikaw ay aming makakasama nga po, Panginoon, Lord Jesus. Kasi po ang papuri at pagsambat, pagdakila sa pangalan niyo, anak na si Jesus, lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. Pakpahan po natin ang ating Panginoon. Sige po, pwede na po tayong umupo po.
praise the Lord! Damang-dama nyo na ba yung pa-sounds natin ng Kapaskuhan? Salamat sa ating Panginoong Diyos. Welcome pong muli sa atin pong first Sunday service for December. Akalain mo yun? December na, praise the Lord. Tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon from January to December. Amen po ba? Praise the Lord. Ngitian mo naman yung katabi mo kung masaya ka. Yes. Pag hindi, pero kung masaya tayo, ngitian po natin yung atin po mga katabi. And welcome po muli natin yung atin po mga heartmates sa atin pong Sunday worship service for December. And welcome din po natin yung ating po mga kapatid. Unahin na natin si Brother Ronel. O, diba? Welcome, Brother Ronel. Ayun. Welcome po, welcome sa Heart Community Church. Welcome din natin si Ja. Hello, Ja. Welcome. At the same time, welcome din natin si Dylan. Hello, Dylan. Welcome. Welcome back din kay Kuya Ephraim and Kuya Blessed. Kuya yan. No, welcome back po. Welcome sa Heart Community Church po para po sa bawat isa. And syempre, tuloy pa rin po yung atin pong mga gawain. We have our prayer recharge every Wednesday po yan. Dito pa rin po sa ating pong panambahan. Tayo pong lahat ay sabay-sabay na mag-recharge sa ating Panginoong Diyos. Yan ay on-site at the same time online. So we are also via Google Meet. So, pinopost po natin yung atin pong Google Meet ID sa ating page. By the way, please like, share, and subscribe po yung atin pong page. Tayo po ay naka-live ngayon via FB Live. So, please, share. Share po natin. So, kita-kita po tayo every Wednesday po yan, prayer recharge. At the same time, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating heart journey. So, tayo po ay patuloy na magpalalim sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ng ating pong mga discipleship classes. So, kung wala pa po tayong currently discipleship group, please approach nyo lang po ako or kami po na mga leaders para po makapag-join po tayo sa mga discipleship groups. Okay lang po ba yon? Amen. Praise the Lord. And syempre patuloy pa rin po yung atin pong mga fellowship. Youth Ablaze this coming December 14 na po yan. Ito po yung Christmas party nila, di ba? Salamat sa Panginoong Diyos. Sa December 14, save the date. Next Sunday na yan, 2 p.m. po. At the same time, mabilis kapag youth no? Pag women's po, next Sunday po, December 28, 2025. So kita-kita pa rin po tayo dyan, 2 p.m. pa rin po. And of course, open pa rin po yung ating po mga ministries, production team, yung mga yung multimedia natin, open po yan for training. So hindi kailangan na magaling. Ang kailangan lang po natin ay pusong nagnanais magkaroon ng impact para po sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? So sa mga gusto pong mag-train sa music, kay Ate Lea po pag sa music. At the same time, meron din po tayo sa finance, sa admin, sa production, inuna ko na nga production team, diba? And of course, meron pa rin po tayong mga outreaches. Our campus hangout, every Friday po yan. 11:30 a.m. onwards. So, nandyan po sila around Pulo. So, hopefully, makasama po natin ang bawat isa dito po sa atin pong campus hangout. Okay lang po ba yun? Praise the Lord. Salamat sa Panginoong Diyos. And we also have our Bible studies sa Bocaue, Bulacan. 6 p.m. po yan. Every Fridays din po ng gabi naman, or ng hapon naman, no? Praise the Lord. And of course, our Beat the Heat campaign. Praise the Lord. We are on our 7th month. Praise the Lord. Salamat sa Panginoong Diyos dahil kita natin ang liwanag. No? Praise the Lord. Salamat sa Panginoong Diyos dahil patuloy po tayong tinataguyod at pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. And of course, ang ating pinakahihintay-hintay, ang ating Family Day. Bukas na yan! Yes! Actually, pa-birthday po yan ni Chloe Salamat sa Panginoong Diyos. Swimming time na po with the family, with the Heart Community Church, yung kapwa po nating heartmates. Bukas po yan, magkita-kita po tayo. 7:30 a.m. assembly time po natin sa Wonderpool. Ito po yung nasa Arkong Bato. Tama, ayun. Tapos Wonderpool Resort 2 po tayo. So, kita-kita po tayo ng 7:30 a.m. assembly po natin sa labas. Para po makapag-start po tayo. And masulit talaga natin yung Wonderpool na yon, no?
At the same time, mamaya po sa mga ibabaptize po, we have our last lesson for baptism. Mamaya po, after po ng service natin. Actually, after ng lunch po natin, no? So, magstay lang po ng konti yung atin pong mga ibabaptize para po sa atin pong lesson. Next na po, December 21, Christmas party. Yes! Praise the Lord! Nakita nyo ba? Puting-puti. Sobrang nilalamig-lamig talaga tayo dito. Kaya po yung atin pong tema, Winter White Christmas. So hopefully po makasama po natin ang bawat isa dyan, mag-enjoy, mag-games, at the same time magpuri sa ating Panginoong Diyos. And salamat sa Panginoon dahil patuloy po tayong pinagpapala ng Panginoon dahil po yung food po natin dyan ay meron pong sumagot at nagpa-catering pa. Praise the Lord! So talagang pinagpapala talaga tayo ng Panginoong Diyos. Kaya po magkita-kita po tayo dyan using our Winter White Christmas. So tayo dito, mag-i-snow tayo dito sa December 21. So after po ng service natin, yun na po yung atin pong mga games. Alright, meron pa rin tayo, of course, yung in relation po sa atin pong Christmas, we also have our Christmas service. Dito pa rin po yan sa atin pong panambahan. Bago po tayo medyo mamasko, no, tayo po yung magpuri, sumamba sa ating Panginoong Diyos bilang isang pamilya. So December 25 po yan, 8 a.m. So inagaan natin ng konti para po tuloy-tuloy na ang atin pong pamamasko after yan, diba? So Christmas service po, December 25, 8 a.m. magkita-kita po tayo dito. At the same time, last na, December 31, our po year-end online prayer recharge. So online lang po in relation po to safety po ng bawat isa. Ginawa na lang po natin siyang online sa December 31, 5 p.m. po via Google Meet. So para po siyang prayer recharge natin every Wednesday, ginawa lang po natin siyang online lahat. Para po, safe po yung bawat isa. Para po walang maputukan naman po sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoong Diyos. And please, continue po to follow, like, share, and subscribe po yung atin po mga online accounts. YouTube account, Instagram, TikTok, and at the same time Facebook. Please like, share, and subscribe para po mas marami pa pong makarinig ng salita ng kabutihan ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoon. Bukas pong muli magkita-kita po tayo December 8, 7:30 a.m. sa Wonderpool Resort 2. Okay po ba? Praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay dadako na sa salita ng ating Panginoong Diyos na i-share po sa atin ng ating pong Senior Pastor, Pastor Marlon Meneses. Birthday ko? Praise. Good morning, everyone. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? And once again, so gusto ko lang i-remind ang bawat isa na bukas po ang most awaited event po natin, ang Family Day po natin. Hallelujah, praise God. Hopefully, makasama po namin kayo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, dapat kasama ka ha? Dapat kasama po tayo. And please po, 7:30 po ang call time po natin. Please don't be late. Why? Because kailangan po natin ng manpower. Because tomorrow, we're going to have a service, a quick service lang, bago tayo magtuloy sa ating programa and bago tayo tuluyan mag-enjoy sa gawain po ng ating Panginoon. Hinga. Okay. And syempre, sa ating pong Christmas party, ayan, this coming December 21, salamat sa Panginoon kasi po may sumagot po ng pagkain po natin. Catering po tayo. Okay, sa mga susunod na araw, meron nga pong pre-taste. Ang request ko nga po, yung pre-taste for 10 kilos, mga ganon. Para ano. Ayan. Okay. Sige po, without further ado, let's study the Word of God. Okay? Ngayon po ay magpiprepare po tayo in celebrating Christmas. Nalalapit na Pasko, malamang sa malamang marami sa atin, excited na. Tingin sa katabi. Alam niyo po, tuwing po magpapasko, dalawa po yung parating nararamdaman ng mga tao sa buong Pilipinas. Every time Christmas, may mga tao talaga namang excited at meron namang nag-worry. Tingin nga sa katabi, alin ka dun sa dalawa na yon? It's either ikaw ba ay nag-worry or ikaw ay excited sa pagdiriwang ng Pasko. Okay? Kasi nag-worry sila in a sense, why?
Most likely, especially nung ako po bata pa, mga 2 years ago, ayan, excited ako mag-Christmas kasi pag Christmas, may bago. Tama? Bagong shirt, bagong net, and somehow may pera. Pag Pasko, may pera. At ang iba naman, nag-worry kasi nga, pag Pasko, walang handa, di ba? Et cetera, and so on and so forth. Kaya malungkot. Tingin nga sa katabi mo ka ba malungkot? But I want you to look at the big picture. Ito ba dapat ang pag-celebrate natin ng Pasko? Kaya naman this month, we're going to talk about, okay, a Savior is born. Ito po yung pag-uusapan po natin sa buong buwan bago hanggang sa mag-celebrate po tayo ng Pasko. A Savior is born in preparation po natin sa paghahanda po natin sa araw ng Kapaskuhan. In Luke chapter 2 verse 11, yan po yung pinaka-theme verse po natin for the whole month. And please open your Bible with me in Luke chapter 2 beginning from verse 8 to 12. Okay? Diyan din po natin kinuha yung ating pong theme verse. If you have your phone, if you have your Bible, which is much better, pero kung wala naman, meron kayong cellphone, please use your phone, hindi po sa pag-scroll po ng FB ha. Pwede po yan mamaya. Sabi mo sa katabi mo, pwede yan mamaya. For now, sa ngayon, gamitin po natin, kung meron kayong mga Bible na na-download dyan, gamitin po natin po para makasunod po tayo sa ating pag-aaral. Luke chapter 2, beginning from verse 8 to 12. And in the same region, there were shepherds in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. Verse 10, and the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. And last verse, verse 12, and this will be a sign for you. You will find the baby wrapped in the swaddling clothes and lying in the manger. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin panandalian. Hallelujah, Father in heaven, once again, we are so grateful and honored, O God, to study your word, Panginoon, this morning. And please allow us, Panginoon, na maranasan po namin ng iyong presensya. Let your Holy Spirit move in our midst, O God, and don't allow us, Panginoon, na meron pong distraction, O God, na pumasok po sa aming kalagitnaan. But rather, let this place be sanctified by your blood. And let your word, Panginoon, manifest in our lives, Panginoon. Nang sa ganon, amin pong makuha ang kayamanan sa loob po, Panginoon, ng inyong pong salita. At amin pong malakaran ito ng buong kamalayan. Nang sa ganon, wala pong masayang sa pagtungo po namin sa aming panambahan. Kundi, Lord, masulit po namin at makuha po namin ang lubusan yung pagkupalang nais mong amin pong makuha sa umagang ito. Panginoong Jesus na makapangyarihan, sa amin pong paghahanda ngayong araw ng Pasko. Lord, buksan mo ang aming puso at isipan upang kami po ay magkaroon ng kamalayan. Paano po ba namin dapat ipagdiriwang ang special na araw na ito? Let your Spirit, Panginoon, ang siya pong maghahari sa aming pong mga buhay. Let your word, O God, ang siya pong maghahari sa aming mga buhay. At ang pangalan mo lamang ang siya pong maghahari sa aming pong buhay, wala na pong iba. Hindi po ang inyo pong lingkod, hindi po ang Heart Community Church, hindi po ang sino man sa amin, kundi ikaw lamang ang makapangyarihan na Diyos ang siya pong mahitaas sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord Jesus, and allow us, Panginoon, na matapos po kami ng maayos na kasama ka namin hanggang sa dulo. Ito po ang aming panalangin sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat na magsabi ng Amen. Once again, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa Lucas chapter 2, beginning from verse 8 to 12, basahin natin sa wikang Tagalog. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa nung gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. In verse 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Napakagandang talata mula sa pagkasilang ng ating Panginoon. Alam niyo po,
the book of Luke talks about, okay, siya lamang po yung aklat ng gospel na nagpakita ng paglaki ng ating Panginoon. In Matthew, pinakita doon yung lineage ng ating Panginoon at kung paano siya isinilang. Pero Luke, siya lang yung detailed na nagpakita ng kwento ng buhay ng ating Panginoon nung siya isang goal hanggang siya po ay nagtuturo na siya pa'y bata pa hanggang siya po ay lumaki na. So ibig sabihin, if you really want to know more about the Lord Jesus Christ, kung gusto natin detailed for detailed, okay, magandang aralin po natin at basahin po natin itong aklat ng Luke, okay? Yung buong aklat po ng Luke because it talks about the Lord Jesus Christ per se, okay? Ang title po natin sa umagang ito is Blessing in a Manger. In Luke chapter 2 verse 8 to 12, Blessing in a Manger. Tanong, paano ba tayo mag-celebrate ng Pasko? Kadalasan, nakikita natin ng Kapaskuhan ay pagpapala sa atin. Why? Sapagkat every time na pumapatak ang December, minsan nga wala pang December eh. Sa Facebook pa lang, pag-scroll mo pa lang, pag minakita mong may sumilip na, di ba? Ay, malapit na yung Pasko. Minsan nga, kahit November, sumisilip na si Jose Marichan. And somehow, it's a sign for us na dapat tayong magalak. Okay, sa buong mundo ay merong magngyaring kagalakan sa ating mga puso. Pero ang tanong, bakit ba tayo dapat magalak kapag tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan? Dahil ba kasi maraming party kapag Pasko? Dahil ba maraming Christmas party? O di naman kaya, kasi maraming regalo tuwing sasapit ng Kapaskuhan, or di naman kaya, most of the time, tuwing Pasko mo lamang matitikman yung mga pagkaing bibihira mo makita sa handaan. Ano ba yung mga kinikrave ninyo pag sumasapit ng Pasko? Hamon, ano pa? Pwede naman maghamon kahit di Pasko. Salad, lechon, wag, ano pa? Kikiam? Ano kikiam? Graham, kala ko kikiam eh. Sa amin, meron nung kikiam eh. Ano pa? Buto bongbong, may bibingka. Ang dami actually, napakaraming pagkain na pwede mo i-crave whenever dumarating yung Kapaskuhan. Ba't ang tanong, kapag ba meron ka nito, masasabi mo na-celebrate mo talaga yung Pasko? Or what? Okay? Kapag ba meron ka nito, kompleto na ba ang kasiyahan mo or kulang? Because gusto ko maintindihan ninyo, the blessing in a manger, Christmas is God's greatest blessing. It is not just a gift that we will receive or a parties we will celebrate. It's all about Christ, the Lord Jesus Christ. Christ as the ultimate blessing sa ating pong mga buhay. Whenever we are celebrating December 25, we are celebrating yung pagkasilang, pagkapanganak ng Kristong ipinangako sa atin. Sapagkat tayo pong lahat ay merong problemang kinakaharapin sa ating pong buhay. Problema, hindi lang personal na problema, problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa ibang mga bagay. At kung ano namang problema, hindi po yun yung pinaka-problema po natin. Ang pinakamalaking problema po natin ay ang ating kinabukasan kapag tayo po ay haharap sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sabi po ng ating Panginoon, walang sino man sa atin ang karapat-dapat humarap sa Kanya. Lahat po tayo ay nakatakdang mapunta sa impyerno. Kaya naman, ipinanganak ang ating Panginoon for us na makita yung pagpapala na yon. Blessing in the manger. Okay? Ang sabi ko rito, how can we see that Christmas is a blessing for us? Paano ba natin makikita yung blessing sa atin kapag sapit po ang araw ng Pasko? Nakikita ba nating pagpapala sa ating pumbuhay ng Pasko? Or whenever na darating ang Pasko, lungkot-lungkutan ka? Marami kasing tao ngayon sa panahon ngayon, okay, hinahanap nila yung pagdiriwang ng Kapaskuhan, yung puso ng Pasko, kapag meron silang bagong regalo, kapag meron silang bagong damit, kapag meron silang magandang, ano ba yun? Magandang kasama or whatsoever. Actually, hindi po ito ang patungkol sa Kapaskuhan. Ang patungkol po sa Kapaskuhan, ang tinutukoy po nito, it's focus sa ating pong dumating na tagapagligtas. At kadalasan ito po yung nangyayari. Okay? Pag Christmas, kung familiar tayo, no, marami sa ating mga bata, nagsasapit ng medyas na gamit. Ay, gamit ba yan? Nagsasabit ng medyas. Kasi nga, ang paniniwala natin, bago kinabukasan, tama kinabukasan or pagpasko lang yun? 24 lang ba yun? Sa lubong sa Pasko, no? Magsasabit ng medyas, pagkatapos kinabukasan, mabaho na. May pagkagising, meron ng laman. Okay? Spoiler lang po ng konti. Hindi naman po yun si Santa. Nanay tsaka tatay mo yun, dinuloko ka lang na may Santa. Okay? And actually, hindi naman ang Christmas, hindi naman siya patungkol kay Santa.
but rather patungkol sa ating Panginoong Yesus. Kaya naman, pag-usapan po natin, Luke chapter 2, beginning from verse 8 to 12. Himahimayin po natin ito. Okay, number 1, tignan po natin mabuti. Paano ba natin makikita yung Christmas kapag tayo, o yung pagpapala sa Christmas kapag tayo po ay nag-celebrate? How can we see that Christmas is a blessing for us? Paano natin makikita ang pagpapala ang Kapaskuhan? In Luke chapter 2, beginning from verse 8 to 9, okay? Hindi natin na-edit pero 9 lang yan. Luke chapter 2 beginning from verse 8 to 9, and in the same region, there were shepherds out in the field. Pastor, shepherds, kala ko po ba ano po yan? Mga kings. Akala ko po ba ano po yan? Mga mago po yan, mga magi po yan. Gusto ko pong maintindihan ninyo, iba po yung shepherds, iba po yung mga magi. Yung mga magi o yung mga akala natin, three kings, mga magi po sila, mga manlalakbay po sila, mga caravan po sila, a group of people, okay, na namimili na kung ano-ano ng mga importante, and somehow, nangangalakal sila. Sila po yung mga magi. Nag-aaral po sila regarding sa mga stars, astrology, okay? Yun po yung pinag-aaralan po nila. Ibang kwento pa po yun. At hindi po nila nakita si Jesus nung baby pa si Jesus. Naintindihan natin? Nakita nila si Jesus nung mga panahon na 2 years old to 3 years old na ang ating Panginoon. But, okay, sa kabilang banda, itong mga shepherds na ito, yung mga taga-alaga ng tupa, sila po yung unang-unang visitors ng ating pong Panginoon nung siya po ay sanggol pa. Ang sabi ron, in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over the flock at night. Nagbabantay sila ng mga tupa sa gabi. Kasi yun yung trabaho nila eh. And an angel of the Lord appeared to them. Listen to this. Nagpakita sa kanila ang anghel ng Panginoon. And the glory of the Lord shone around them. And the glory of the Lord shone around them. And they were filled with great fear. Yung great fear dito, hindi siya yung takot na parang nakagawa ka ng kasalanan, kaya ka natakot. Hindi po ganun. But rather, they were amazed sa kanilang na-experience. May takot sila sapagkat alam nila yung presensya ng ating Panginoon ay sumasa kanila. Naintindihan natin? Okay, hindi po siya yung takot na kapag nakakita ka ng multo, natakot ka, hindi po ganun na. And the glory of the Lord shone around them. Yan po yung hinighlight po natin. And the glory of the Lord shone around them. This is how we celebrate Christmas. Ito po dapat yung pag-celebrate po natin ng Christmas. Christmas is a blessing because number 1, in this aspect, makikita natin yung God's parousia. Sabi natin ng parousia. Ay, Pastor, parousia? Ay, wow, new word. Napakagandang parousia. Pastor, yung parousia, yan po ba yung pag nakagawa ka ng mali, makakaranas ka ng parousia? Diba? Papaluin ka ng tatay mo, yun po yung parousia. Hindi po yun yung parousia. Parusa po yun eh. Yung parousia po, parousia means, okay, the meaning of parousia is as a theological term for coming. Okay, ibig sabihin, God's coming. Oh, mas maganda kasi yung parousia. Gusto ko yung parousia eh. God's parousia, theological term for coming. God comes into our world. Okay? Ibig sabihin, ito po ay blessing sapagkat ito po ay symbolizing pagdating o pagtungo ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Okay? Ibig sabihin, nagbukas ang ating Panginoon na access for us to experience the glory of God. Naintindihan natin? Taka, tingnan nyo itong mabuti. We all know that Jesus is King, right? We all know that our Lord Jesus Christ is the Lord. Pwede naman siyang ipanganak sa kaharian? Pwede naman siyang ipanganak sa hotel? Are you with me? Pwede naman siyang ipanganak sa napakagandang lugar. And sa upper part ng ating pong talata, makikita natin doon, ang sabi po ng mga talata, nanganak si Mary sa sabsaban sapagkat there is no room in the inn. The word inn, ibig sabihin, sa Greek kasi, yung inn hindi po siya yung parang, Sogo or yung mga sikat na hotel or whatsoever, hindi po siya ganon. Sa kanila po kasi, nature po nila, nagkakaroon po sila ng guest room. Okay? Eh yung inn na yon, ginagamit din ng ating Panginoon, ginamit din yung inn na yon nung panahon na kung saan nag-gather sila sa upper room. Ang tawag din po doon, inn. Yung special room para po sa isang kamag-anak nila or whatsoever or sa guest room, etc. and so on and so forth. So wala nang ganung room. Kaya naman ang ating Panginoon, hindi po ito isang aksidente, but rather inalaw ng ating Panginoon na ipanganak ang ating Panginoong Jesus sa sabsaban. It simply signifies, listen to this, okay? Nagpakita ang mga anghel doon sa 3 shepherd. Are you getting my point? Nakakasunod po ba kayo?
Yung shepherd po nag-aalaga ng tupa. Ibig sabihin, okay, sila po yung unang-unang bisita ng ating Panginoon. And para makakonect po natin, kung pinanganak ang ating Panginoon sa kaharian, sa tingin nyo makakapunta yung tatlong shepherd? Malamang hindi. Kasi why? Malamang sa suot pa lang nila, hindi na sila papasukin dun sa kaharian. O hindi naman kaya sa magarbong kapanganakan, magarbong lugar, malamang hindi pa rin sila papasukin eh. Kasi malamang may guard, etc. and so on and so forth. So it signifies na pinakita ng ating Panginoon kung paano siya ka-accessible sa atin. Nagpakita ang ating Panginoon ng pagpapala na ang Kristong ipinanganak sa sanlibutan ay para sa lahat. It simply explained that God ay walang pinipiling sinuman. Pinili niya yung walang halaga, walang value sa paningin nila, sa panahon nila, walang value. At kahit sa panahon po natin, in the simplest word, pinagpakita siya ang ating Panginoon for us to realize na pwede tayong lumapit sa Diyos. It does not matter kung ano yung kalagayan mo ngayon. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Hindi concern ng Panginoon kung mayaman ka man o mahirap ka. Hindi concern ng ating Panginoon kung may pera ka man o wala. Taas ang kamay mga may pera. Ako, meron ako. Hindi nga lang malaki. Walang pakialam ang Lord dyan. Ang concern ng ating Panginoon, ikaw. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ikaw din. Ikaw rin yung concern ka rin ni Lord. Okay? Okay? God's pa raw siya. Tingnan nyo itong mabuti. Kaya nga, alam naman natin, God's pa raw siya yung pagdating ng ating Panginoon. It's a blessing because it's a sign, it's a reminder for us na merong Diyos na dumating para sa atin. Dumating para sa atin. Take a look at this. Para sa atin. Dumating ang tagapagligtas para sa atin. In Matthew chapter 1 verse 23, look at this. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means, basa, God with us. Paraw siya. Okay? Yung pala yun, na ultimo yung pangalan pala ng ating Panginoong Jesus, okay, comes from the word Emmanuel. It's a symbolizing God with us. Kasama natin ang ating Panginoon. Okay? Alam niyo po bakit tuwan-tuwa yung mga shepherds? Bakit sila galak na galak? Kasi po, matagal na panahon, hindi sila kinakausap ng ating Panginoon. Akala nila, pinabayaan na sila ng ating Panginoon. And somehow, if we're going to read the Bible, ang sabi nga sa Isaiah, if we're going to open our Bible in Isaiah chapter 9 verse 2, the people who walk in darkness have seen a great light. Pinapisay pala ito ng ating Panginoon. Imagine that, okay? Ang haba-haba ng taon, bago dumating itong mga shepherds sa kapanganakan ng ating Panginoon, bago nila masaksihan ang kapanganakan ng ating Panginoon, pinrapisay na pala sila ni Isaiah, the people who walk in darkness have seen a great light. And that light is the Lord Jesus Christ, who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. Okay? And imagine this, yung tala na pinakita ng ating Panginoon, symbolizing na pinanganak na yung Savior. Okay? Pinanganak doon na kahit may buhay kang napakadilim, ano man yung pinagdadaanan mo, I tell you, may solusyon na sa problema mo. Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Tabihin mo ngayon, katabi mo ngayon. Sabi mo sa kanya, malungkot ka ba? May pinagdadaanan ka ba? Sad ka? Remember, tandaan natin, hindi po madadaig ng kalungkutan ang liwanag ni Kristong nasa atin. Kahit sa pinakamadilim ka ng yugto ng iyong buhay, listen to this, kaya pa rin magliwanag ni Kristo. Anong ibig sabihin nun? Kahit sa punto na animoy wala ng pag-asa yung sitwasyon mo, meron pa rin pag-asa, kaya pa rin gawa ng Panginoon ng pag-asa. Sapagkat sa pinakamadilim na yugto ng ating pambuhay, doon mas nakikita natin magliliwanag ang ating Panginoong Jesus. Same thing na nangyari sa mga shepherds. Ang dilim-dilim, nagbabantay sila ng kanilang mga tupa.
without even knowing, without expecting na magpapakita sa kanila ang anghel ng Panginoon. Ikaw kaya yun, di ba? Imagine mo tayo yun nandun sa kalagayan na yun. Nag-aalaga tayo ng mga tupa, tapos napakadilim na lugar, tapos biglang may magpapakita sa yung liwanag, masasaksayan mo yung presensya ng ating Panginoon. Malamang sa malamang. Di ba? Baka himatayin ka pa nga nun eh. But they were amazed. Kasi alam nila, may gagawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya naman, hindi katakataka, itong mga shepherds na ito, no, Pastor, ilan po yung shepherds? Wala naman pong sinabi kung ilan po yung shepherds. Pero wala naman pong kahalagahan yung dami ng shepherds eh. But rather, he talks about yung pinangako ng ating Panginoon. But one thing is for sure, ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, yung shepherds with S, ibig sabihin, hindi lang isa yung shepherds. Marami yung shepherds. So, ang dami nila nakakita sa ating Panginoon. Talaga namang na-amaze sila. Kaya naman, hindi na sila nagdalawang isip. Hindi na sila umuwi, nagbihis. But rather, dumiretso sila doon sa bahay nila Mary. Sa pinagkapanganakan ni Mary. Sapagkat alam nila na pwede nilang makita yung sanggol. Imagine that, pinanganak sa manger, manger ay pamilyar sa kanila kasi trabaho nila yon, sila yung mga pastol. Ay, pwede nating puntahan yon, yung pinangako ng Panginoon. Yung sinabi ng angel, pwede nating puntahan. Imagine that. Nandun sila sa kadiliman and nagliwanag yung kanilang mga mukha. And remember, God is actively with you today. Hindi lang sa mga shepherd, but also sa ating pong mga buhay. Kasama nating gumagalaw ang Panginoon sa ating pong mga buhay. He is active right now. You are not overlooked. Tama? May mga pagkakataon, feeling mo, dinaanan ka lang. Hindi ka man lang pinahalagaan. May mga ganyan tao talaga. Parang dumaan ka lang, yung ginawa mo na yung best mo, ginawa mo na yung effort mo, pero parang hindi na pahalagahan. But listen to this. Okay? Sa Panginoon, pansin ka kagad. Hello. Kita ng Panginoon kung ano yung ginagawa mo. Alam ng Panginoon kung totoo yung laman ng puso mo. At gusto niyang iparamdam sa atin na ang Diyos ay narito na kasama natin. Mahalaga tayo sa Kanya. Hello. Pwede ba palapakan natin ang Panginoon? Mahalaga tayo sa Panginoon. Pangalawa, in verse 10 to 11, and the angel said to them, at ang nagpakita ang anghel, at ang sabi ng anghel, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Fear not, for behold, I bring you good news. Meron akong magandang balita sa inyo. Huwag kayong matakot. Kaysa pag maghari sa inyo yung takot, matuwa kayo kasi meron akong good news of great joy, hindi lang para sa inyo, but rather sa buong mundo. For all people. Listen to this, tingnan nyo ito mabuti. Hindi lang kayo yung magiging masaya rito, but rather yung mga hindi pa pinapanganak magiging masaya rin dito. Kasama tayo ron, magiging masaya tayo. For unto you is born the day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Pinanganak na yung tagapagligtas. Pinanganak na yung mag-aalis sa iyo sa kasalanan. Pinanganak na yung magbabago ng buhay mo. So pangalawa, it's a blessing because God's promise. Because of God's promise. Number one, ang sabi ron, God's parousia. And it's a blessing because makikita natin yung God's promise. Listen to this. Okay? Yung promise po rito, sapagkat we know that in the book of Isaiah, ipinangako na ito sa atin ng ating Panginoon. Okay? Alam naman natin, kung nakadalo po kayo ng prayer meeting po natin nakarang Wednesday, we talk about yung prophecy ng ating Panginoon kay Isaiah. In the book of Isaiah, sumulat ang ating Panginoon to remind them. Kasi nasa kadiliman sila that time eh. Kadiliman in a sense, kasi po very powerful yung mga mananakop sa kanila. Especially Babylon. Kaya naman si Isaiah, kinausap ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa mga anak ko, huwag silang magpasakop, huwag silang makipagkampihan sa mga, tawag doon, sa isang bansa. Sa Assyria, huwag silang makipagkampihan doon. Kasi meron akong plano sa inyo. Pero hindi rin matanggap ni Isaiah yung pangako ng Panginoon, ang pangako ng ating Panginoon sa kanya. Okay, mag-alala. Hindi nyo kailangan ng ibang tagapagligtas. Hindi yung bansa na yung makakapagligtas sa inyo. Meron akong pinangako sa inyo. At itong pangako ng ating Panginoon. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace.
Imagine that. Ito yung pinangako ko sa inyo. Ang tanong ni Isaiah, Pastor, Lord, paano po yan, Lord? Wala na kaming pag-asa eh. Di ba gusto mo sa amin kami yung nananakop? Pero bakit ganito? Hinahayaan mo kami ma-overpower ng ibang bansa. At meron pang sinabi ang ating Panginoon ganito. Huwag kayong kumampi sa Assyria, magpasakop kayo sa Babylon. Lord, umiyak sila. Lord, kaya si Isaiah is a weeping prophet, Lord, papasakop kami. Bakit kami magpapasakop? Di ba kami yung bayang pinili? Ayaw mo kami nung na nakikita sa ilalim? Ang gusto mo parati, kami yung nananalo. Pero bakit ngayon, magpapasakop kami? Hindi nila naintindihan yung puso ng ating Panginoon, pero ginawa ng ating Panginoon for the Israelites to be preserved. Nangyari yun, na-preserve sila, na-protektahan sila using Babylon. Kasama yun sa plano ng ating Panginoon. At dumating yung panahon, nag-iba na sila ng leader, pinalaya itong mga taga-Israelites at pinabayaan na sila in Malakay. Di ba, the book of Malakay, pinatayo na sila ng templo. Sige, bahala na kayo sa buhay nyo. Magpinondohan sila ng Babylon, bigyan sila ng pera para sa kanilang pasimula. At sige, buuin nyo ulit yung Jerusalem. Mag-establish na kayo ng bansa ninyo. So, ganun na yun nangyari. So, hindi nila maintindihan yon. For 70 years, hindi nila na-experience yung pangungusap ng ating Panginoon. Until, dumating nga yung Luke chapter 2, beginning from verse 10 to 11. Nangyari na ito. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi nga ng angels, kung babalikan natin doon, fear not, because I will bring good news. Magkakaroon ng kaligayahan, ng kasiyahan ang inyong mga puso. Sapagkat ngayon nga isisilang ang Kristong ipinangako sa inyo. Kaya naman itong mga shepherds na ito, tuwang-tuwa. Alam niyo yun, kung mapipicture out natin yung kasiyahan ng mga shepherds, hindi maipinta ang kanilang kagalakan. Sobrang saya, hindi sila mapakali, sobrang saya sila. And they're too much excited. Hindi nila pinatagal yung oras, but rather dumirekta sila doon sa tahanan, sa pinagpanganakan ni Mary. At doon nga nakita nila yung pinangako ng ating Panginoon. God's promise. Tingnan nyo itong mabuti. Ito yung gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Alam nyo po mga kapatid, ang sakit pangakuan ng hindi natutupad. Tama. Sakit, no? Kaya nga nabuo yung quotation, promises are made to be broken. Sakit, no? Pangako, drawing yan. Tama? Pangako, di naman gagawin. Parang andoks lang ni Mark Lee. Dalawa daw, tsaka ni Pastor Roma, tapos wala nakita, kahit buto. Tama? Yung mag-share daw ng ulam, no, tapos hindi na nakita, no? Ni amoy nung manok. Natin na amoy. Kidding aside, hindi mo ma-receive yung pinangako sa'yo. Ang sakit doon. Especially, hinihintay mo yon sa taong pinapahalagahan mo. Tama? But listen to this. Noong mga panahon, hindi pa natin kilala ang ating Panginoon. Wala nga tayong pakialam sa kanila nung hindi pa tayo Kristiyano. Imagine that. God made a promise. At yung promise niya na yun, yung pinangako niya na yun, bago niya bitawan, ginawa niya muna. Okay? Nung sinabi ng ating Panginoon na hindi ko kayo pababayaan, okay? Paano yun? Yung ating mga kasalanan, pagbabayaran natin sa impyerno, hindi na mangyayari. Pinangako ng ating Panginoon, ako nang bahala sa inyong mga kasalanan. Okay? Anong ginawa ng Panginoon? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago, namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan, para tuparin ang kanyang ipinangako sa atin. Imagine that? That's why right now, nagkaroon tayo ng breaking of the bread. Ang ganda ng worship natin kanina. And somehow, medyo teary-eyes ako kanina sapagkat nararamdaman ko kulang yung oras. Kulang yung 2 oras para magpasalamat sa Panginoon. Kulang. I tell you. And kung di ka nakapagpuri ng todo sa Panginoon kanina, you waste your time worshiping a one true God. Pero kung nakapagpuri ka ng todo sa ating Panginoon, but praise be to God, nabigay mo yung the best mong pagsamba sa Panginoon, kinalugtan ka ng ating Panginoon. Because He deserves all your praises. Karapat-dapat purihin ng ating Panginoon. Karapat-dapat sambahin ng ating Panginoon sapagkat tumutupad ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tama? Ano yung pangako na pinangahawakan mong sinabi sa iyo ng Panginoon?
Kapatid, panghawakan mo, yakapin mo yung pangako na yon. Sigurado masasaksihan mo yung ginawa ng Panginoon, yung pinangako ng Panginoon. In Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan nyo na ang Panginoon, ang pag-asa ninyo, mapuno ang inyong buhay ng kagalakan. And peace, magkaroon tayo ng kapayapaan. Diba? Tingnan nyo itong mabuti. Okay? Kadalasan, hindi ibig sabihin masaya ka, payapa ka. Tama? Minsan, kaya kang pasayahin ng simpleng bagay, pero yung peace wala sa atin. Nagigets ninyo? Parang ganito yan. For example, nagkaroon ka ng malaking pera. Malaking halaga ng pera. Nagkaroon ka ng 100 million pesos. Wow. Malamang sa malamang. Tingnan mo itong mabuti. Pag nagkaroon ka yan at this moment, malamang sa malamang hindi ka makatulog mamaya. Oh, tama? Malamang sa malamang hindi mo bibitawan yung pera na yun eh. Bakit? Baka nakawin sa'yo eh. Baka kumupit drop name, no? Baka kumupit. Tama? At malamang sa malamang, hindi ka matutulog kasi excited ka lumipas yung oras kung pwede mo lang paikutin yung relo, i-advance yung relo para mag-shopping galore ka na. What I'm trying to say, walang kapayapaan. The more na dumadami, sa totoo lang, hindi ibig sabihin may makikita kang mayaman, may peace yun ha. Hindi. Minsan nga, especially mga gahaman, yung mga mayaman na nagnanakaw pa. Shout out sa government natin. No? Walang kontentuhan. Hindi payapa. Kasi bakit sila nag-aim pa na mas marami? Wala silang kapayapaan. Pero look at this. Ang sabi ng Panginoon, may the God of hope fill you with joy and peace. Okay? Yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung kapanganakan ng ating Panginoon, hindi ka lang bibigyan ng kagalakan. Bibigyan ka pa niya ng kapayapaan in believing so that the power of the Holy Spirit may abound in hope. Okay? Imagine that, kapag nagkaroon ka ng puso na punong-puno ng kagalakan at punong-puno ng kapayapaan, malamang sa malamang. Di ba? Punong-puno ka rin ng pag-asa. Tingin sa katabi mo, punong-puno ba ng pag-asa? Are you getting my point? So God's promise, yung kapanganakan ng ating Panginoon ay nagpapakita ng mga bagay na pinangako ng ating Panginoon. Kapanganakan ng ating Panginoon ay katuparan ng mga pinangako ng Panginoon. Trust God's promise, brothers and sisters. Trust God's promise. His gift of salvation brings comfort and joy into your life. Okay? Panghawakan po natin yan mga kapatid. So, dalawang bagay. For the last one, but first, ang sabi ron, number 1, we will see the Christmas is a blessing for us kapag papalapit na yan because it's a reminder for us that it is God's parousia. Number 2, it is God's promise, yung pinangako sa atin ng ating Panginoon. And it's a blessing because in verse 12, ang sabi ron, and this will be a sign for you. This will be a sign for you. Ito yung senyales na totoo yung ipinangako ko sa iyo. You will find a baby wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger. Makakita ka, ito yung patunay, okay? Nagpakita ako sa inyo, sabi ng anghel, bumaba ako rito, inutusan ako ng Ama, ng Panginoon, sapagkat gusto kong sabihin sa inyo na mayroon akong magandang balita. Ito yung patunay na totoo yung magandang balita. Kaya sila nagmadali. Sige, tingnan nga natin kung totoo yung magandang balita na meron kang makikitang batang baby na nakabalot ng lampin at nakahugo sa sabsaban. Nakahiga sa sabsaban. Yun po yung sabi ng Panginoon. Okay? Ito po ay patunay. Ito ay God's proof. Okay? Number 1, God's parousia. Number 2, God's promise. And God's proof. Patunay ng ating Panginoon. Hindi lang basta nangako ang Panginoon. Okay? Ito po yung importante, especially sa mga nangangako sa atin. Uy, ginawa ko na yan. Parang ganito yan eh. May nagsasabi sa akin, Pastor, mukhang masarap kumain doon sa ganito. Mukhang masarap itong pagkain. Natikman namin yung ganitong pagkain doon. Ang sarap-sarap. Natikman namin yung ano ron, yung chicken nila doon. Sa Bonchon, yung honey glaze, something, kemarut. Ang sarap, sobra. Ay, hindi ako naniniwala. Di ba? Ba't di ka maniniwala? Hindi mo pa naman natitikman eh. Are you with me? So, kailangan mo ng proof. Para masabi mong naniniwala ka, masarap talaga ang isang bagay, patunay. Tignan nyo itong mabuti. Sa palengke, pag may nagbebenta, oy, suke, bili ka na. Bili ka na, asukal, matamis to. Malamang, matamis talaga yun.
Asukal yun eh. Bili po kayo mansanas. Ang ganda-ganda ng mansanas, no? Yung mansanas kasi, ano yan eh. Hindi naman laging matamis. So, kayo matamis to. Sige, sige. Bumili ka ngayon, inuwi mo sa bahay. Pagtikim mo maasim, may ganun eh. Diba? Pero pag sinabi sa'yo ng tindera, suki, bili ka mansanas, ito may pre-taste, so matamis. Hindi ka mabibili, hindi ka maniniwala. Maniniwala ka. Same thing with our God. Nag-promise ang ating Panginoon at sa kanyang promise, meron siyang pruweba. May pruweba ang ating Panginoon. Ito yung pruweba. Okay, pag tinanong mo yung verses na yon, from verse 15 to 16, ang sabi ng ganito, pagkatapos lumabas tong anghel, may lumabas pang sumunod. Lumabas yung mga angels, armies of angels, nagpuri sila sa ating Panginoon. Pagkatapos, i-discuss nila na may pinangako ang Panginoon, may mga angels pa, may mga armies pa na nagpupuri sa ating Panginoon. At pag tumalon tayo sa verse 15, ito yung nangyari. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, let us go over to Bethlehem and see these things that happened. Tignan natin. Please, pwede po pakilipat po? Kung pwede po, ayan. Next channel. Touch screen. Luke chapter 2 verse 15. Ayan. Pabasahin ko na lang. 15 to 16. When the angel went away from them into heaven, the shepherds said to one another, let us go over to Bethlehem and see the things that has happened. Tignan natin, sige nga kung totoo yung sinabi ng angels. Kasi angels yun, pero baka mamaya joke-joke lang yun eh. Tama? Gusto mo makita. Kung meron magsasabi sa'yo na may milagro mangyayari, malamang sa malamang, isa ka sa magiging masaya at gusto mong masaksihan yung blessing na yon. Kaya sabi nila, let us go over there to Bethlehem and see these things that has happened. Tignan natin yung nga na yung nangyari kung totoo, which the Lord has made known to us. Sige nga, kung totoo yung pinangako nung Panginoon, kung totoo rin yung sinasabi ng mga angel, baka mamaya angel lang yun, pero angel's burger pala yun. Tignan natin. At pagdating punta po nila ron, verse 16, and they went with haste, nagmamadali sila, kasi baka mamaya pagpunta nila doon, umalakaalis na eh. Tingnan nyo ito mabuti. And found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. At that point, yung pinangako ng Panginoon, yung sinabi ng mga angels, nasaksihan nila. Detailed for detailed. Hello, are you with me? Anong ibig sabihin nito? This is the proof. Ito yung pruweba. Yung sinabi ng angels at that time, hindi nila pinatagal, hindi nila pinagpabukas. But rather, pinuntahan agad nila yung sinabing bahay sa Bethlehem at nakita nila ron si Mary, si Joseph, at yung sanggol, which is the Lord Jesus Christ, lying in a manger. Nakalampen, nakahiga, sabsaban. And that's the promise. At pagkatapos nito, umalis sila ng bahay, nagpupuri sila sa ating Panginoon. They worshiping God. Why? Totoo yung sinasabi ng Diyos. Yung tagapagligtas dumating talaga. Pwede ba palapakan natin si Lord? Imagine mo yun. So that's why whenever we are celebrating Christmas, ipakita natin sa ating mga sarili that we're not just celebrating just for fun. We're celebrating because of God. In John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Ito nga yung pinangako ng Panginoon. And the Word became flesh and dwelt among us. Yung word na dwelt, okay? Sa Greek word ng dwelt, ang Greek word ng dwelt, ang meaning niya is tabernacle. Tabernacle mean to say, nanahan sa atin ng Panginoon. Dwelt among us. And we have seen His glory, glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. Totoo talaga, ginawa talaga ng ating Panginoon. Pinagkatiwala niya sa atin ng Panginoong Jesus for us na makita yung kanyang kaluwalhatian. And this is the last verse in 1 John chapter 4 verse 9. In this, the love of God was made manifest among us. Okay? Yung pruweba ng ating Panginoon ay nagpapatunay na totoo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hello? Kaya naman Christmas, whenever we are celebrating God, Christmas, we are celebrating the love of God. Kaya pag nag-celebrate tayo ng Pasko, dapat punong-puno tayo ng pagmamahalan sa isa't isa. Hindi lang sa mga taong kamahal-mahal. Tama? Minsan nagiging selective tayo eh. Hindi sa katabi. Pinipili mo lang kung gusto mong mahalin.
But remember, God, walang pinili ang Panginoon. Pinili ka niya, pinili yung katabi mo, pinipili tayo lahat ng ating Panginoon. And we just need to believe in Him. In His Son, the Lord Jesus Christ. That God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Kaya naman po ang ating pong buhay. Okay? Punong-puno ng kasiyahan. Kahit may problema, sabi nga ng awit, kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Aha, naging ano na. Totoo naman eh. Pag nasa Panginoon, may presensya ng Diyos, nandun yung kagalakan eh. Tanong, masaya ka ba ngayon na mag-celebrate ng Pasko? Maging masaya ka kasi hindi naman ito patungkol sa'yo, but rather patungkol sa ating Panginoon. This Christmas, God is inviting us, okay? Inviting you to experience His blessing personally. It is not about the gifts under the tree, on the light on your house. The true blessing in Jesus Himself. The true blessing is Jesus Himself. Emmanuel, God with us. Pinangako ng Panginoon, kasama natin ang Panginoon. So remember, whenever na malapit na dumating ang Pasko, ang araw ng Pasko, i-remind mo yung sarili mo, ay, malapit na akong i-remind na kasama ko ang Panginoon. Tama? Hindi pala ako mag-isa. Kasama ko pala ang Diyos. Tayo po tayo lahat, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, sapagkat once again, you enlighten us, Lord Jesus, for this message. Now we understand how can we see that Christmas is a blessing for us. It's a blessing because it is God's parousia. Ito po yung pagpapakita ng iyong pong pagdating sa amin. Pinangako mong ikaw ay darating. Darating ang isang tagapagligtas. Darating ang siya pong magliligtas po sa amin, maghahango po sa amin po mga kasalanan. Ito po ay simbolo, Panginoon, ng pangako mo, God's promise. At ang sarap po, Panginoon, pakinggan ng mga pangako mo, Lord. Ang sarap pong yakapin ng pangako mo, Panginoon. Ang sarap pong hanapin yung kapahingahan sa mga pangako mo, Lord. And Lord, hindi ka lang basta nangako. Meron kang pruweba. You prove it to us, Panginoon. By giving us the Lord Jesus Christ. At hinayaan mo ang aming Panginoon na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Nang sa ganun kami, Panginoon, ay maligtas. That's why, Lord Jesus, right now, Panginoon, habang papalapit ang araw ng Kapaskuhan, Lord, ilang araw na lang, O God. Ilang araw na lang Pasko na. And somehow, hindi po pala kami dapat malungkot kasi wala po kaming handa. Hindi po pala dapat kami malungkot kasi wala po kaming bagong isusuot. Wala po kaming bagong sapatos, bagong damit, o bagong mga bagay na gusto po namin. Kasi Lord, hindi po pala ito yung kumakatawan sa Pasko. Kundi ikaw, Panginoong Jesus. It's a reminder for us na merong Kristong pinanganak po sa sabsaman. Para po sa amin. Patunay ng katuparan ng iyong pangako. Kaya naman, Lord, habang papalapit po ang Kapaskuhan sa amin, turuan mo ang aming mga puso. Turuan mo ang aming mga puso na mas lalo pong pagyamanin, mas lalo pong yumabong po sa amin ang pagmamahal na pinakita mo sa amin. It's about your love na gusto mong iparanas po namin.
sa bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang narito ngayon. Pagpalain mo, Lord, ang bawat miyembro po namin. Pagpalain mo ang buong Pilipinas. Pagpalain mo ang buong bansa, Panginoon. Pagpalain mo ang buong tao sa buong mundo. At hayaan mo lahat po kami makapag-celebrate ng Christmas because of you. Because a Savior is born in a manger. And you are a blessing in a manger. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming sinasamba, niluluwalhati, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless everyone. Mamaya po, pagkatapos po natin kumain, for those people nag-participate po for baptism for tomorrow, wag po kayong aalis, meron po tayong konting orientation, meron po tayong konting lesson, tapos proceed na po tayo para po bukas. God bless everyone. Sige po, manatili po tayong nakatayo. At sino po dito yung sobrang nagalak sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayong araw? Amen. Diba sabi nga po, sa pagdating talaga ng Panginoon, lahat ay solved na. Diba? Ano pa ba yung hahanapin natin sa Panginoon? No? So, let's sing minsan pa po the unspeakable joy na meron ng mga Kristiyano in Jesus. Come on, let's praise our God. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy! Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Let's sing joy, joy, unspeakable joy. Christ is in my soul, never lets me go. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs live joy, while fields and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Let's sing joy, joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. We have this joy, joy, unspeakable joy. Christ is in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace.
sing joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, Christ is in my soul, never lets me go. Sing joy, joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, Christ is in my soul, never lets me go. For the last time. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Thank you, Lord. Joy, unspeakable joy, Christ is in my soul, never lets me go. We sing joy, unspeakable joy, unspeakable joy, unspeakable joy. Good morning po sa ating lahat. See you po bukas. Was to searching for shepherds in fields as they